Okay, so good day. Ngayon po, ah, ang pag-aaralan naman po natin ay yung paglagay naman po ng books o yung information sheet po na babasahin po ng ating mga estudyante. So first, na kailangan po natin i-log in yung ating account. Yan. Next, hanapin po natin yung development site. Yan. Sa development site, yung previous na ating ginawan po ng mga title ay yun din po yung ating gagawin for this activity. Okay? So, ayan. So, ito po yung previous activity po natin, yung mga learning outcome, kung paano po natin siya nilalagay as title. Okay? So, next naman po is yung mga activity po like books. So, this video, books po ang kinakailangan po nating i-develop po. So, bago ang lahat, wala pa po tayong nakikitang plus sign. So, ibig sabihin, kinakailangan po natin i-click yung edit mode. Ayan. Para lumabas po or ma-edit po natin yung ating LMS. Ayan. So, mapapansin nyo, meron na siyang mga dotted line. Ayan. So, pwede na po siyang lagyan ng activity. So, dito po, mag-i-start po tayo sa learning outcome 1 po. So, maglalagay po tayo ng unang content po. So, add lang po tayo ng activity. Ayan. In this activity, unang ilalagay po natin ay yung tinatawag na book. Ayan. So, ayan po yung description niya. Information about the books activity. Ayan. The books module enable a teacher to create a multi-page resource in a book-like format, like chapters and sub-chapters. So, ayan po yung ibig sabihin po ng book. So, pwede po natin siyang i-add. Ito po natin. Ayan. So, ngayon, ano po yung pangalan ng book po na ating gagawin? Ayan, yung name. So, pag nakita natin pula, ibig sabihin required po siyang lagyan. No? Pag wala naman pong pulang ganito, hindi po siya required lagyan. So, pupunta po tayo sa ating CBLM. Po. Ayan. So, di-digitize po natin, kinakailangan yung ating CBLM. So, yung unang first content po natin, yun yung unang-unang books na kinakailangan. Ayan, for example, information sheet 1.1-1. So, click nyo po natin yan. Copy lang po natin and paste. Okay. Next po, ang ilalagay po natin sa appearance, di na po natin gagalawin. Yung common module setting, di na rin po natin gagalawin. Yung restrict access po, hindi na po natin siyang gagawin kasi siya po yung unang-unang activity, no, na kinakailangan makita po ng ating mga estudyante. Sa completion condition naman po, pwede po tayong maglagay ng requirements, no, para ma-sure po ng trainer na binabasa niya po yung books na to na gagawin po natin. So, kinakailangan po natin mag-add ng requirements. Tapos, click po natin yung view the activity. So, ayan. So, ibig sabihin, required po na basahin po ng bata yung book po na ating ginawa. So, yung set reminder timeline, pwede po natin yung lagyan. Pwede rin naman po hindi. No? Yung tag po, hindi na po natin gagalawin. Yung competencies, hindi na rin po natin gagawin. And, click na po natin yung save and display. Yan. So, dito po sa loob ng books, ayan, lalagyan na po natin ng chapter. Kung mapapansin po, meron po dalawang required. So, ibig sabihin yung content niya, required lagyan, and yung chapter title. So, sa chapter title, kung ano po yung title po ng ating information sheet, yun na lang din po yung ating lalagyan. Ctrl C and Ctrl V.
Ayan. So, discuss the element of design. So, sa content, yun na po yung pinaka-nilalaman po ng inyong information sheet. So, i-copy nyo lang po ng buo. Ano po? So, lahat na po natin yan. Copy na po natin. Ayan. So, copy. Then, paste na po natin siya dito. Ayan. Ng isang buo. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, makakopy din po yung header o yung footer po ng ating nilagay. So, pwede nyo na po siyang tanggalin manually. Yan. So, check nyo na lang po siyang mabuti. So, ito na nga yung copy po natin. Ayan. Ctrl-C. Ctrl-V. Yan. So, ayan po pala. Mas maganda pong naka-Word yung pagka-copy po natin kaysa po sa naka-PDF. Kasi nakaka-copy po yung footer. So, ayan po. Okay na po yung ating ayan, meron siyang hindi nare-read na image. Pwede na po natin delete yun pag may mga ganyan pong style. So, delete lang po natin siya. Ayan. So, sa mga title po natin, so select nyo lang po siya and then, ayan, heading 5. Pwede nyo po siyang gawing heading 5 para ma-emphasize po yung mga title po ng ating content. Ayan, pwede na po to. Kasi pag H3 and H4, medyo malaki na po siya. Okay. So, okay na po to para sa akin. So, save and change lang po siya. Ayan. So, meron na po tayong information sheet. Yan. So, yan na po yung babasahin po ng ating mga learners. So, dyan po magtatapos yung ating pag-add po ng book sa ating LMS.